Ngayon, magsosolve naman tayo ng problem sa simple stress sa ating first chapter sa ating strength of materials. Sample problem 101. A composite bar consists of an aluminum section rigidly fastened between a bronze section and a steel section as seen in figure. Axial loads are applied at the positions indicated. Determine the stress in each section. So, isosolve po natin ang stress ng bawat section. Dito sa section sa bronze, sa aluminum at sa steel. So, ngayon, ang formula po natin ay madali lang. Stress is equals to P over area. So, ito lang yung formula na gagamitin natin sa problem na to. Stress, ito ay P over area. So, ang P ito ay force at ang A ang area. And then ito ay stress. So, para masolve natin yan, para masolve natin ang stresses ng bawat section, halimbawa, uunahin muna natin kunin ang stress dito sa section sa may bronze na part. Diba? So, pwede tayo mag-cut dito ng ganito. So, copy lang ang 4,000 LB. Pag magka-cut tayo, may force talaga dito. Diba? Kung patulak yung force dito, baliktadong dito sa internal force niya, which is, so ano to internal force natin? Sabihin na lang natin PBR to, di ba? So kung PBR natin, mag-summation ng forces along X lang tayo, equals to 0. So summation of forces along X is equals to 0. So negative 4,000 plus PBR is equals to 0. So ang PBR natin is equals to 4,000 LB, di ba? So, gamit ang itong formula para masolve natin yung stress. Madali lang. Stress sa bronze is equals to force natin nakuha, which is ang 4,000 over yung area niya, which is ang 1.2. Diba? 1.2. So, therefore, yung stress natin sa bronze natin is 333.33. So, ang stress bronze natin is 333.33 LB per inches square. Dahil LB tong 4,000 natin, then inches square tong area natin, di ba? So, ito yung stress sa section sa bronze natin. So, ngayon, dito naman tayo sa aluminum. So, since dito tayo sa aluminum, magkakat tayo from here to section dito, or kaya dito ka sa right, then papunta sa aluminum. So dito lang tayo sa left. So copy mo yang sa bronze na part, and then copy mo din yung sa aluminum, pero i-cut natin yan. So ganyan lang yung itsura niya, something dito lang siya part, dito lang siya na part. Then copy din yung 4,000 LB ito. Then, ang internal force dito sa aluminum na section, which is, sabihin na lang natin, P aluminum. Then, copy mo din itong 9,000 LB dito. 9,000 LB. Yan. Para masolve natin itong P aluminum natin, mag-summation of forces ulit tayo, which is negative 4,000 plus ito, 9,000 plus P aluminum is equals to 0. Diba? So, masolve na natin ang ating P aluminum. Aluminum natin is negative 5,000 LB, di ba? So, nakuha na natin yung force natin. So, gamitan na lang natin ang stress formula para masolve natin to, yung stress dito sa section sa aluminum. So, stress aluminum is equals to negative 5,000 over area niya sa aluminum, area ng section dito sa aluminum, which is ang 1.8 inches squared. So, ang stress ng aluminum natin is equals to 5,000 over 1.8, 2777.78. 2777.78. Negative to ha. LB per inches squared. So, ito yung value natin. So, since ito ay positive, ang nakuha nating value, ito pala ay tension siya. At ito naman,
negative ang value na nakuha natin. So, ito ay compression. Di ba? Nahalata naman natin na dito sa bronze, di ba hinila yung 4,000 lb ang force ng bronze natin pag ganun. So, subjected siya into tension. So, dito naman tayo sa steel naman. So, para masolve natin yung steel, pwede tayo mag-cut dito, ito, dito sa left, or kaya dito tayo magsimula ito dito. So, mas simple lang ito kung dito tayo mag-cut, di ba? Para hindi na natin yan drawingin itong bronze at ang aluminum. So, dito lang tayo mag-cut. So, para masolve natin yung stress sa steel natin, cut lang tayo. Copy yung 7,000 dito. And then, internal force natin. So, since ito ay, ang direction nito ay pa-left. So, maglagay tayo dito ng internal force natin, which is right, para ma-resist niya yung 7,000. So, sabihin natin ito ay P steel. No? So, mag-summation ng forces, anong X ka lang. Same kanina. So, PST minus 7,000 is equals to 0. Diba? So, ang PST natin is equals to 7,000 lb. So, since na-solve na natin itong force, gamitin naman natin yung formula para ma-solve natin yung stress dito sa steel section. So, stress steel is equals to 7,000 over area na, which is ang 1.6. So, ang stress ng steel is equals to 7,000 over 1.6, 4375. 4375 lb per inches squared. So, ito, since positive yung nakuha nating value, ito ay tension. Sorry guys, hindi pala to tension. Compression to. Compression. Diba, nalata naman natin na itong 7,000 lb is patulak siya ng ganun. Ito yung assumption natin dito, which is ang PST natin is patulak ng pag ganun. So, kinumpress na yung part dito sa may steel, diba? So, compression siya. So, dito pala kanina, negative yung value na nakuha natin dahil ang force natin assumption is negative. So, dapat itong aluminum natin, mali yung assumption natin na direction. So, dapat siya ay dapat pa ganito yung direction niya. Pag ganito dapat, di ba? So, pwede natin itong gawin na 5,000 lb, pero ang direction natin is change natin ng ganun. So, ito ang tama na direction ng force natin sa itong P-aluminum. So, compressive siya, di ba? Dahil tinulak itong 9,000 dito at patulak din ito. So, malata natin na compressive talaga siya.